The Philippine Atovi Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Atovi for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Atovi Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atovi technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Atovi Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Ano ba mataas? Yung was? Kasi tuwin. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ito po ang Farmer's Talk ng Team Atovi. Yes, okay. Wow! Malapit na matapos ang January. Oo, mag-February na. Araw, buwan na ng mga puso. Kaya nga. Pero ma'am, ano po ba yung mga, ayun, dala nyo yan? may paalmusal po ba kayo? Ayan, so marami po nag-aantabay ngayon sa ating presentation. Yes, Oo. Pero bago ang lahat, ay hayaan niyo po muna na sabihin namin sa inyo kung ano ang papaalala lang natin. Kung ano ang aktibidad natin sa February 9. Ayan, ako, oo. Sandali lang ha. Sandali lang. Dali lang po. Ayan na po. Ayan na po. Ayan. Yun. Ayan. February 9 po ito. Bakit practical na gamitin pakain ang 1:5 hog budget feeds? Free seminar. Yes! Po, 2019, 10:30 a.m. po. Saan po ito yan? Hindi ko pwedeng ano yan? Saan po ito
FB office po sa Villa Carolina 1, Subdivision, Tunasan, Muntinlupa City. Yes. Yan. So yung mga nagpalista, magpa-confirm din po kayo. Diba? Aray. Bakit may patama? May tama na kagad. Celebration na kagad eh. Correct. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa African Swine Fever Virus. Pero magbabalik tanaw tayo dahil sa natatanda natin, 2 beses natin na-discuss to. But then of course, kasi ang problema, it lasts hanggang ngayon. No? At walang solusyon. So, balikan muna natin, ano ho ba yung pag-uusapan nating virus na ito? Ayan. African swine fever or ASF is caused by a large double-stranded DNA virus, African swine fever virus or ASFV, which replicates tayo. Kumbaga sa tatargetin, magdadaan sa atin lilihis. No? Hindi matatamaan o maapektuhan yung baboy. Yun. So, yun ang target natin pag-usapan ngayon. Paano nga ba magtutulungan o makakatulong ang technology sa ginagawa ng ating mga professionals like veterinarian? Yes. Oo. So, ang habol lang po natin dito mga kaibigan, makahanap ng pamamaraan to prevent or to avoid na ma-infect ang ating baboy. Kasi may nanonood sa ating mga foreigners. Ayun. Pamisa-misa naman mag-English daw tayo. Hi, good morning. Tama yan. So,
So, ayun po, we're trying to solve yung problems ng iba nating mga neighboring countries sa paraan na syempre yung ating mga farmers dito, Filipino farmers, ang uunahin nating alalayan. Oo. Okay? So, paano nga ba natin hahanapin ang solusyon dito? Siguro po ay tatanungin natin mismo yung expert. Yes. Oo. Oo. So, sisikapin po nating makontak ngayon si Engineer Walter Alvarez, who is the innovator of the technology. Yes. Kasi papaliwanag niya sa atin mga partners sa mga viewers, paano magiging tulong o suporta ang technology sa ginagawa ng mga bet. Oo. Kasi, ang sabi kasi, ano ba yung atobi na yan? Ano ba yan? Gamot ba yan? Pero kung tutuusin po, or talaga, hindi naman po talaga antibiotic, probiotics, or gamot ang atobi. Correct. Yan po. Mas maliliwanagan tayo kung ano ba ang ginagawa ng atobi talaga sa katawan ng hayop. Oo. Kung paano to, ano yung pinaka-mode of action niya talaga sa cells. Correct, correct. Yan. Kasi alam mo, maaaring yung iba kasi hindi pa nakakapanood sa atin at hindi rin nakakapag-attempt na tumawag sa atin or Yes. mag-inquire, pumasok sa Facebook, kaya hindi nila lubos pang nakikilala ang atobi. Akala nila agad kalaban ng atobi. Oo. Hindi po. Kasi ang sabi ng iba talaga, antibiotic ba yan? Oo. Yun lagi. Probiotics ba yan? Ay, hindi po. Hindi po. Ano ang atobi? Yan ang tanong. Yes. Yan. Ang atobi po ay high micropotential energy na nakakapasok sa cells ng isang may buhay na bagay. Ano ba yung mga may buhay? Hayop, isda, halaman. Yes. Oo. Lahat. So, ang atobi hindi nakadesign pang tao, bagamat ang tao ay may cells. Yes. Yes. Okay? Lahat. Oo. Lahat ng living things ay may cell. Yes. So, paano magtatrabaho ang atobi sa cells? Primarily, bibigyan muna namin kayo ng basic information. Oo. Bago Ayun natin ba yan? i-correlate doon sa ating main topic. No? Ang atobi po, pag pumasok sa cell, halimbawa ng hayop, dito tayo mag-concentrate. Pag pumasok ang atobi technology sa cell ng hayop, paandarin niya ito. Kasi i-charge niya ito eh. Yes. No? Ano yung paandarin niya doon? May partiho ang cell na tinatawag na mitochondria, which is the powerhouse of the cell. Yes. Ano Oo. bang mamaya kasi magaganito tayo, no? Oo. So sa ngayon, pwede nating ikumpara sa generator, Meralco, no? Ang mitochondria. So ang bawat cell po ay merong ganyan. Hindi lang isang cell nila, lahat. So pag pumasok po ang technology sa cell ng hayop, i-charge ang mitochondria and therefore aandar na ng gusto yan. Lahat. Kumbaga sa electric pan, andar na yan, ano? Meron na kasing energy. At yung andar niya, efficiently po. Hindi basta andar lang na, ganun lang. Eficiente. Walang palya. Kumbaga sa sasakyan. Pag umandar na po yan, yun yung sinasabing aandar na yung ATP pump, which is the adenosine triphosphate, na meron po bawat cells. Ayun, incorrect daw yung dial mo. Tinatawagan nun natin ang ating kasama. Okay, so ayun po, pag pinaandar na po ang mitochondria ng bawat cell, definitely, lahat ng sub-organelles o parte nun ay magiging efficiently nagwo-work na rin. At dalawa po ang importanteng parte ng cell na nagko-concentrate tayo dahil malaki ang papel nito para sa magandang performance ang ating pag-aalaga. Isa, lysosome. May sub-organelle din po yung peroxisome, ang bawat cell. Pag mag-research din kayo sa internet, na hanapin nyo yung parte na yan. Ang lysosome po, in charge po yan para doon sa mga nutrients na hindi gaano na-absorb. So, ma-absorb gusto. Yung peroxisome naman, parang sa, yan ipa-flush out niya lahat. Yes. Okay? Hello. Okay. Andyan na po ang ating kasama, si Engineer Walter Alvarez. Engineer, ayan, naputol. Hindi kasi nasagot yata kagad. Magre-ring pa ba yan, sir? Okay. We're trying to contact now live si Engineer Walter Alvarez kasi po marami mga tanong about this. Hello? Hindi ba dapat pipindutin yan? Hindi na? Hindi, habang natin... Okay. Okay, ganito ha. Okay. So, bigyan muna natin ng basic information kung paano pumapasok yung mga virus at paano Okay. nadidestroy ng antibodies ang mga virus na dumadating. Okay. So, ito, makikita nyo, Sample. sample,
Di ba po ang cells? Illustration lang ito. Ayan, illustration lang po to. Ito yung cells. Halimbawa, ito yung cells. So, yung cells, ito, bilog po yan. Bilog. So, yung pinaka outer layer na is a cell membrane. So, cell membrane, ibig sabihin, so, very permeable. Pwede makapasok na kung sino. Pero, may mga lining yan na may mga function din yan. Hindi Yeah. basta-basta nakakapasok kung sino. Bawa, yung mga intruders o mga invaders na tinatawag o yung mga antigen. Yung mga chemical na hindi na recognize ng isang cell. Ayan. So, ayan na po yung cell. Yan yung sinasabi natin. Pwede Ayan. nating... Tingnan mo nga kung Yes. alin dyan na applicable sa'yo. Yes. Merong ganito, cytoplasma, meron din ganyan. O, yan dito muna na lang tayo. Okay. Ayan, so, ito yung sinasabi ko na cell membrane. Ayan yun. Semi-permeable. So, kung ano yung mga dirt, mga chemical... Pwedeng pumasok. Mga free radicals na hindi basta-basta sila makakapasok. Hindi. Oo. So, ang nakakapasok lang dyan, yung mga cells din, na mga nutrient na nare-recognize ng cells. Ayun. Ibig sabihin. So, ayan po. Makikita natin yan sa gitna. Yung sa gitna, may mga kanya-kanyang organelles po ang ang tawag dyan. So, yung mga organelles. Na each organelles have a function ng bawat isa yan. So, ito yung may ribosome, nucleus, endoplasmic reticulum, plasma membrane, Golgi apparatus, dapat yung mitochondria and lysosome. So, lahat po yan meron. So, halimbawa, pwede natin munang ilagay dito yan po yung ibig sabihin ng organelles. So, maglalagay dito tayo. Ayan. Ibig sabihin yan yung mga special enzyme ng cell. Imagine nila lang natin. Yan yung mga Iharap nyo, special iharap nyo, enzyme. iharap nyo. Ayan. Yan, okay. Ayan. So, iharap natin Pa ganyan. So, yan yung mga special Kunyari, enzyme tuturo mo. ng cells. Tapos, meron diyang virus. Ayan. Kunyari, si Dilaw. Yan, virus Hindi kunyari. agad-agad siya makaka-penetrate dyan. Kasi recognize ka agad yan ng cells. Ibig sabihin, kailangan niyang magkatawang enzyme, kunwari, ilagay mo sa gitna. Ilagay mo sa, hindi. Ipatong mo doon sa Dito. sa Dito. virus. Sa virus. Virus So, muna. yung gitna natin. Tapos yan, ibig sabihin, ibig sabihin na ganan. Andito yung virus. Kunwari, ito yung enzyme Enzyme. din. Ay, So, papasok siya focus ba dyan. natin? May focus ba natin? Dito na. Papasok siya. Kasi, ano natin? Yan. Para mas maliwanag. Okay. Ayan. Ayan, Siguro no? takpan Ito muna yung- natin yung ano. Okay. Takpan natin. Yan. Okay. So, ibig sabihin, ito po yung, ito yung mga special enzyme na Kunyari. makikita natin sa cell. Nasa loob na po yan. So, meron siyang virus. Ang virus kasi, hindi kaagad yan makakapasok sa cells. Hanggat, kasi recognize na agad siya, hindi ko siya kakulay. Kumbaga, kung kakulay siya, madali siya makaka-penetrate sa cells. Kaya nag-aanyo siyang ano. Ayan. Pero nag-anyong siya eh. Anyong Pero enzyme. mawawala yan. Kakampi. So, na-recognize ng mga special enzyme. Ang gagawin yan, i-destroy yan. Ika-cut into pieces. So, pag na-cut na yan, yung mga enzyme na yan, isang cells lang to, yung Virus. small cut ng virus, papasok yan dito. Sa cell. Parang dun, lalabas yan sa cell membrane. Kumbaga, eto, pinakikita doon sa million o trillion ng cell na ito ay dapat hindi makapasok kasi intruder siya or pathogen. Naririnig mo? Tama. O yun. So, antigen siya. Ang gagawin dyan na magkakaroon ng producing ng antibodies na tinatawag. So, iyan, aalis yan. Yung special enzyme, yan, yung special enzyme ay magkakaroon ng receptor, kumbaga. So, pupunta yan. Ito yung sinasabi natin na ayang bawal na wala na yung enzyme kasi nagkaroon na sila ng signal doon sa lahat ng mga cells. Para makuha nila kasi merong virus. So, pinakita nila, ito, pag nakita nyo, ibig sabihin, ito ay intruders or antigens. Ito yung kalaban. So, ayan yung sinasabi natin kanina. Ang cells ay merong mitochondria. Or yung powerhouse. Or yung powerhouse.
and then yung nucleus. Ayan, yung nucleus. Ang nucleus, ito ay may DNA or RNA, is a genetic material na siya ang nagsasabi kung ano yung gagawin ng katawan o yung cells na ng bawat isa. So, ito, magpo-produce to o magbibigay ng messenger, messenger RNA, yan magpo-produce yan. Ito yung parang photocopy ng genetic material. So, yan yon. And then, ang RNA messenger, papasok yan sa, ayan. Okay. Pwede na natin siguro ipasok yung ating, yung para maka-slides. Oo. Puro na lang natin. Ballpen. At yan, yung nucleus, so magkakaroon siya ng RNA messenger. So, gawa lang ng may mga DNA, RNA, genetic material yan. Siya yung magsasabi na kung ano yung code na dapat gagawin. So, magkakopy ng code dyan. Isa, messenger RNA. Magtatravel lang ang messenger RNA sa ribosome. Ang ribosome, yan yung magpo-photocopy ng i-read yung messenger ng RNA. Kung ano yon. And then, tatravel po yan din doon sa endoplasmic reticulum. Kasi siya yung liquid pass ng mga sinasabi ng Liquid pathway. ribosomes. And then, papasok ulit yan, magkakaroon na yan ng antibodies. So, yung mga molecules ng Lilikha antibodies. na sila ng Yes, antibodies. lilikha na sila ng antibodies. Pero, hindi basta-basta makakalabas ang antibodies sa ribosome. Magta-travel yan sa Golgi aparato. Pag naka-travel na yan, kasi may mga coat pa yan na katulad ng cell membrane na lalagyan para makaalis sa cell membrane. So, iyon, pag nakalagay ng mark yan, and then, siya rin yung magbibigay ng signal sa antibodies na yung kung saan yung direction ng virus. Once na okay na yan, halimbawa, ito na yung antibodies natin, imbes na antibodies pa yan, meron pa yung coat sa loob. Ito yung parang cell membrane na para makalabas dito sa dito sa cell membrane. Hindi basta-basta yan kasi nakakalabas hanggat wala yung sinasabing cell membrane. So yun yung bubbles na tinatawag. So after nun, okay na yan, kumbaga okay na yung ating ang tawag dito yung antibodies, lalabas yung bubbles, maiiwan sa lysosome. Yung lysosome, yung tagakuha ng material na inaalsa ng antibody. Tapos siyang kukuhanin, i-engulf yan, and then, isa-cycle ulit. Yes. Gagamitin ulit. Ibig sabihin. Pag nagamit na yon, balik to yung repeat processes naman. So, yung mga function na yan, na lahat yan, ang cells. Lahat po yon, halos 37 trillion of cells sa body ng mga animals o maski sa katawan ng tao. Ganon kadami ang cells ng living things. Yan, particular sa animals. So, sana maintindihan nyo. And then, paano ba papasok yung ating technology doon? At saka yung sistema na meron pong ipinapayo ang mga vet na pwede palang gamitin at katuwang lang, suporta lang po ang technology para ma-solve yung problem na ito na hindi tayo maapektuhan, madamay. Pwede na nating tawagan si Engineer Walter Alvarez kung paano ang gagawin natin para makaiwas na maapektuhan ng ASF virus. Yung sa ating explanation is the basic principle Yes. of Kung paano yun producing antibodies Yun, ng mga tama. cells. Yan. Yun yung nangyayari sa loob, no? Yes. Oo. Ulit-ulit yan, maski kung ano cells Kahit natin anong sa sakit. sa liver, sa heart, yan lang po ang ginagawa. Yan lang po yung paulit-ulit na nangyayari sa mga cell. Kaya pag nag-back down yung katawan natin, ibig sabihin, isa sa mga organelles ay hindi nagpa-process. Oo. Yan. Oo. So, ganun na lang kadelikado, trillions of cells, tapos pag nag-replicate yung virus sa mga cells Yes. natin, no? Yun. Kaya Correct. Kaya naman, ang ato before, wag niyong isipin masyado na ito'y para bang all-in-one. Hindi po ganon. Kundi tayo po'y nagtutulungan lang at tinuuna natin ang Filipino farmers. Yes. Opo.
Okay? Live po tayo ngayon. So, kinokontak natin si engineer. Pero, sa ngayon, meron po tayong mga tanong na pupuntahan na kaugnay din sa ating pinapaksa. No? Ayan. Ito po ang isang kinuha natin mula po sa, thank you po sa Native Pig Industry of the Philippines sa lagi pong tanggap ng Yes. ating mga posts. posts. Thank you. Thank you. po. Para may nakikita akong medyo Correct. kaiba dyan So, pinost po natin ang topic natin for today sa kanilang group at salamat sa pagbibigyan nila na maipost din ng admin. Ngayon, meron pong tanong doon na lumabas o message. Opo. Ayan. Focus natin ang Ayan po. Yung message po ay galing kay... Ayan. Napakatagal dumating. Ayan. Mga effect May ba? hinayin Ayan. Mula po kay Eduardo Aquino, sabi niya, Ayan, galing ng Atovi nakadiskubre ng panlaban sa ASF. Dinaig ang mga bansa sa Europe na naapektuhan. ASF hindi na-prevent mabuhay kayo mga ganid sa pera. Nay. aray naman. hindi ho kami nasasaktan dahil hindi ho kami ganito, wala kaming pera. Yes. Okay. Sasagutin po natin sa mga ganitong message ang ating kasama. Okay. Hello. Ayan. Engineer Alvarez, naririnig niyo po kami? Hello, good morning. Yes, Ayun. good morning. Good morning po. Okay po ba ang aming signal sa inyo? So far, okay naman. Okay. Tignan natin kung malinaw naman ang labas kay Engineer. Okay. Engineer, meron po tayong ipinost at salamat po sa admin ng Native Pig Industry of the Philippines dahil ipinost po nila, tinanggap yung ating message. Pero meron pong isa dong nagbigay ng kanilang opinion, si Eduardo Aquino. Ulitin po ni Miss Rachel yung kanyang message. Ayan, sir, sabi po ni Sir Eduardo Aquino, galing ng Atovi nakadiskubre ng panlaban sa ASF. Dinaig ang mga bansa sa Europe na naapektuhan, ASF hindi na prevent, mabuhay kayo mga ganid sa pera. How do you react, sir, with this opinion? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Oo. Good morning, Mr. Aquino. Medyo minsan hinahinay lang po tayo sa natin ganit. Kasi kung ganit kami, wala na kami dito kasi sasaripinin ko to. Kung alam niyo lang yung offer sa akin, noon pa, isang offer, ito, blankong kontrata, itong pusa ko binabalik ng European na yon. Until now, nakalagay itong blanco, millions or billions of dollars. Anywhere in this world where I want to say anything that I wanted in my life for as long as I can buy it, plus royalty, wala na po akong gagawin sa buhay ko. Yung isa naman, yung offer sa akin, nag-meet kami nun sa US, nasa aeroplano pa lang ako, may invitation na ako, pagbaba ko San Francisco, pinikap ako ng limousine. Kaya, ang offer naman sa akin nun, nung nag-meet kami doon sa Valley na yun, yung Valley ngayon, kumbaga sa ating Forbes Park, mas mataas doon, hindi lang mga millions, but billionaires ang and hindi kayo basta-basta makakapasok. But anyway, nung nakita ako sa mansion nila, alam nyo, as if we are old friends. Hi, hello, engineer, how are you? How is your trip? Ganyan, para they really make me feel comfortable. Alam nyo, the right timing na ginagawa nila, bigla ibinigay sa akin, engineer, here is 25% of all our investment, your stock certificate. Kilalang tao po yan sa buong mundo. Pero nyo, 25%, 1/4 of all their investment na wala na akong gagawin sa buhay ko. Plus, ibinigay sa akin yung Swiss account ko. Alam niyo naman, Swiss account, kung naiintindihan niyo po yan, hindi lang yan 1,000 o 100,000 o millions of dollars pag naka-Swiss account kayo. Tapos alam niya, mahilig ako sa binigay din sa akin yung titulo ng real estate property na titirang ko doon. Plus, binigay sa akin yung choice ko. Alam niya kasi mahilig ako sa kotse. Any kind of meron nga na sabi, you want
is Lamborghini Gallardo, Bentley, Maserati, name it. Kung ano yung gas nyo for as long as money can buy. Alam nyo, winter, pinagpapawisan ako. No, winter, napakalamig. Pero pinagpapawisan ako. Tapos the offer did not stop there. Inoperan pa ako sa Europe, sa Denmark. Binigay sa akin real estate property. Same thing, may account there. Tapos yung kotse of my choice. Alam nyo, nung nag-isip ako, sabi ko kung patapat ako baka sakali pa. Pero at that time, I was 50. Nag-isip lang ako, sabi ko, I'll be a state. And besides, the technology talagang ni-reserve para sa ating mga Pilipino. So I returned it to them, including the stock certificate, lahat ng ibinigay niya sa aking papers, and then I told them, I'll just give me time to think about it. Nung alam nilang medyo naging ko 50-50, they actually asked me, how long will you be still staying here? I told them maybe a couple of days more. Okay. So then they just pick up something dun sa dala nila and then it gave me that check. Oh, something for you to shop around. Imagine, $1 million, something for you to shop around. $1 million. Halos matuyan ako ng tubig sa katawan parang very hard to reach. Pero hindi nila ako kayang silawin. Kaya pasensya na po, yung sabi ng natin, I don't think it's fitted for me. And then, ako kasi, I'm more of, yung heart ko nasa country pa rin natin, sa Pilipino. In fact, I even denounce yun and rejected being a citizen of any country that was offered to me. Kasi no matter what happens, pasensya na po dun sa ibang no? Alam niyo, pag sinabi ko, I'm a citizen of this country, alam niyo, parang na akong trader. Parang, if ano mangyari, sabihin mo, citizen ako ng Mindanao, alam niyo, para akong trader na kahit ano mangyari, hiwain mo yung ugat ko, dugo ko, Pilipino pa rin. Parang ang hiyang-hiya ko sa sarili ko. So, hindi ko pa in-accept yun. Kaya, pasensya po kayo sa dahan-dahan ng Texas. Although, for those people who are highly educated and very understanding and wisdom, medyo, alam nyo, sa inyo babalik yan. But anyway, ako sa akin ganito po. Advice ko lang po, a piece of advice. I'm sure, alam kung baka hindi ka Pilipino, baka Bisaya o whatever. Tulungan natin bansa na ganito na nga. Let's do something. Tsaka hindi naman natin. We have something to control that ASF. As I think I had explained it there. Ngayon kung talagang hindi ganito, the best thing, kung may kaso kayo, try us. Kami tumutulong naman sa mga medication ng mga vete, mga galing na vete. Tsaka yung mga, marami naman ako na yung mga medication, marami sila ba, may parenting sila, ganyan. Apat naman yun na-given them. Ano yun na lang natin, let's be more constructive in acting. Kasi walang mangyayari sa atin kung ganyan ang thinking natin Pilipino. Pag nasa ibang bansa kayo, alam nyo, kasi pumunta, maraming Pilipino. Pero pinagtatawanan ang bagong aspekto sa Pilipino. Kasi look at you. Kapag ay Pilipino kayo, tapos idadang nyo kapag, tingnan nyo muna kung totoo, hindi. Pag hindi totoo, i-prove nyo lang na ganyan, didimanda nyo yung kumpanya, sabihin nyo, nagsisinungaling yan, bogus yan, o di makakapera pa kayo sa amin. Ngayon, kung hindi nyo naman may proof, kami naman ang babalik sa inyo. Remember, everything pag nag-live stream kami for our protection, our legal department and consultant, lagi pong nakarecord yan. Kaya di ba na sinabi nyo ganit sa pera, bigla nyo pinura, ibinalik namin sa inyo to tell you that everything are recorded. Para naman may protection din kami. To us, para magka-pera kayo. Make sure you can prove it. Ayan. Okay. Meron pa pong isa, engineer, na nagbigay ng message sa atin. At ito po naman ay mula po sa Pinoy Hog Racing. Thank you, Pinoy Hog Racing, for posting our message. Ito po yung reaction ni Sir Albert
na ipinost po niya. Yan, ang sabi niya po is, if ever na truth yan sinasabi nyo, i-prove nga ninyo sa China regarding ASF. Big time kayo niya kasi need nila ang cure at treatment ng ASF sa bansa nila. Doon kayo magbenta ng mga ganyan. Yan po. Kanino galing? Kay Elbert. Kanino? Albert, yun lang po yung name niya, sir. Albert. Okay. Oh. Okay, alam niyo po ganito. I'm more concerned of the Philippines. This is my country and this is our people, the Philippines. Mas concerned ako dito. As I told you before, I'm not after money. At saka alam niyo po, yung kasing level na nakikita mo, that's what where you base everything that you make judgment. When you go deeper in the world economy, politics, power, and money, they balance everything, it's very hard to, hindi ko malam kung paano ko sasabihin sa inyo, when you really go deeper into yung pagtapatakbo ng isang bansa, yung mga presidente, alam niyo ba, hindi madaling maging presidente, hindi madaling maging secretary, hindi madaling maging congressman, senator. Kaya lang ako nakakapagsalita ng ito kasi ngayon ko naiintindihan na hindi pala ganun kadali. Kailangan i-balance natin yan. Hindi ko ma-explain sa inyo, but if you want, why don't you take a political science and then yung economics and then make friends with the senators, congressmen, if you have a chance of meeting the president and other world leaders. Punta kayo sa United Nations, doon yung maiintindihan na hindi pala ganyang kadali na kung ba nakita siya tambak-tambak na may baboy, gano'n. There are reasons behind. Merong reason yung bakit wala ganyan. Merong reason bakit mahirap, medyo pasensya na kayo. But you dig deeper, you research para maintindihan nyo kung ano ibig kong sabihin. And again, I will mention that we are not after money. We are after to share and educate what we know para tulungan yung kapwa Pilipino. Our concern is first the Filipino, our country. That's all. Okay. Sabi naman, sir, ni Mr. Eric Torres, mahusay na produkto, nawawala ang galing pag-claim na sobra. Pag-aaralan marketing strategy, baka mag-backfire. And then, sinabi rin po niya na yung ating seminar sa February 9, present the paper to scientific form. And lastly, sabi pa po ni Eric Torres, ang sales nyo, Pinas, malit lang po. Sa China, magiging super rich kayo. Ay, si Sir. Sir Engineer? Okay. Medyo naputol po. Naputol ang ating line. Yun. Naputol ang ating line. May call waiting. May interruption. Oo. Sir Engineer? Okay. 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 Antabayanan po natin ulit. Tatawagan natin siya. Para lang ma-clear yung mga isyong ito. Oo. Hello? Yes, sir. Sir, ulitin po natin. Meron pong nag-post ng message sa ating Facebook account. Ang sabi po niya, si Mr. Eric Torres po ito. Ayan. Sabi po ni Sir Eric Torres, mahusay na produkto, nawawala ang galing. Pag-claim na sobra. Pag-aaralan marketing strategy, baka mag-backfire. Then sabi pa po niya, present the paper to scientific forum. Ito po yung gaganapin natin sa February 9. And then ang sabi pa, yes po, ang sabi pa po niya, ang sales ninyo, Pinas, maliit lang po. Sa China, magiging super rich kayo. O, easy. Hindi ko masyado pakiulit nga ulit. Ayun, yung sabi po ni Sir Eric Torres, sabi, ang mahusay na produkto, nawawala ang galing, pag-claim na sobra. Pag-aaralan marketing strategy, baka mag-backfire. And then, ang sabi pa po niya is present the paper to scientific forum. And then, ang last po is, ang sales ninyo sa Pinas, maliit lang po. Sa China, magiging super rich kayo. O, easy. Ayun, sir. Eric Torres. Well, again, doon sa nag-post niyan, as we mentioned before, we are not after profit. Mm-hmm. We are after what we can do to the people, to the Filipino people. That is our main concern.
sabi ko nga before, kung gusto ko lang ng pera, hindi nyo na ako naririnig dito kasi siguradong super rich na ako ngayon. And besides, aanin ko naman yun. Oo. Later na baka kunin na ako ni Lord, hindi ko naman madadala yun. Correct. Okay? Hello? Yes, Yes, sir. Ito pa po, ang sabi naman ni Sir Erwin Pajardo. Okay. Were the animals fed with this product inoculated with live ASF virus? Yan. Siguro, sir, papaliwanag nyo na po kung paano magtutulungan ang mga vet at suporta ang technology. Okay. Ganito yan. Yung mga, katulad niya, may tinamaan ng sakit, definitely, binigyan na ng vet yan ng mga medication program nila. Assuming na hindi fake yung nakuha nila. Or kung wala pa naman yung vet, yung mga feeds na ginagamit natin commercial feeds, may mga medication. So yung cells na yan yung inaayos ng technology based on micropotential energy. Kasi yung charges niyan, anything in this world has charges. Hindi lang tayong living. Ang tao nga, di ba, may positive, negative sa heart yan. And if you will go back and dig deeper sa katawan ng living things, meron niyang yung tinatag na power rush yung mitochondria. Pag na-drain niya, so hindi pa function yung cells. And the cells have a lot of sub-organelles. Yung Krebs cycle niyan, kung makikita niyo, spiral yan, doon papasok yung mga nutrients at medication ng mga pet natin. Pagdating doon, actually, doon ikino-convertan in different potentials of energy, yung micropotentials, to be distributed to the whole of the system of the cells. It have a cellular structure. Balik ko sa atoms yan and the subatomic structure. These things need all energy and power that is potential. But because the cell is very small, so kailangan natin micropotentials, but the potential should be strong. Yun yung ginagawa ng technology. And sa totoo, what is happening inside the cells is based on nuclear reaction as well. Kaya nga tayo merong nuclear medicine. In the future, makikita niyan, definitely hindi ko na baka abutan yan, but unti-unti, in the medical world, makikita niyo marami nang naiiba when it comes to addressing yung mga disease. But as I said before, to dig deeper, when it comes to politics, economy, everything, between balancing, lahat ng sakit naman sa totoo, kaya yan eh. It's as simple as when the cells malfunction, then you start having some diseases. But if all the cells will function the way they were designed, so walang sakit. Pero hindi natin pwedeng gawing longer ang ng mga tao. And eventually, alam nyo, mahirap ako magsalita dito, but yung science natin yan, technology, everything, masyadong sophisticated na. Minsan nakakatakot na rin. Siguro in the future, you just wait, makikita nyo rin yan, magugulat na lang kayo. I'm in a position to tell and divulge all these things as of now. Kasi baka mag-wait na ako ng panic. What I'm doing right now is what I can do now and the next day for the Filipino people, my country. Okay. Engineer, may I ask you a question? Ito po ay tungkol di po ba meron tayong antibiotics? At sangayon po sa mga research sa internet na nababasa kami bilang ordinaryong mamamayan, ang antibiotic ay hindi po niya kaya ang virus dahil magkaiba raw sila ng materials. Ng DNA. Yes. Kasi yung ASP virus ng ASF is a double DNA strand. Okay. So, hindi ubra daw ang antibiotic. Pero sa inyo pong opinion at kaalaman, mayroon bang magagawa tayo o magagamit ba natin somehow in other way yung antibiotic in relation with controlling the ASF virus? Yes, actually, ako, di ba ngayong worldwide, halos pinagbabawal ang antibiotic. Pero ako, personally, my opinion, hindi pwede natin alpin antibiotic because of the strains, mutation, and everything.
what is nice about antibiotics is that it can control and suppress the multiplication of any viruses or bacteria. Now, yan naman yung iba hindi nag-fail is because masyadong matibay yung cell membrane where the virus get into na hindi kayang pasukin ng antibiotic. Yung technology natin, since this is a based on micropotential energy, it's as simple as, halimbawa, nasa kabilang pader ko, konkreto, nasayon, may grounded na wire, pwede kayo makuryente doon. Miskan nung kapal ng wall, nasa inyo lang yan, basta may electroconductivity, makukuryente kayo. That's exactly the same what is happening. Pagka yung technology na pumasok sa katawan ng hayop, that pH or potential of hydrogen ion serve as a very strong electroconductivity medium para dun sa potentials na i-diffuse ng technology. And of course, yung cells na yan, nasa liquid na yan, meron akong passage, I can pass through that membrane. So that way, hindi po makakayang pasukin o in a way, ng virus ang sistema ng hayop? Yeah, yung antibiotic. But the technology, because it is based on electrical charges, it can penetrate direct into the cell's membrane. Pagpasok nun doon, madi-disorient niya yung configuration ng RNA or DNA ng virus or any organism. Mag-autoimmune yan. Pag nag-autoimmune yan, yung kapwa niya, sisirain niya yon. Kasi ibahin niya yung configuration dun sa sa system nun eh. So, at loss siya. Para kumbaga, yung parang, nasiraan na ng bait. Kapapatay niya yung kapwa niya virus. Yes. Kasi hindi niya na ma-detect yung minor. Anything, he will destroy. So, in that way, parang pwede nating masabing maiiwasan po, makakaiwas tayo sa infection ng virus? Yes, makakatulong tayo ng malaki kasi una-una, antibiotic, nandun, masusuppress ang growth. And yung technology natin, nakakatulong din siya para i-destroy natin yung virus na sa loob ng cell's membrane or kung doon sa, in between, sa mga cells, kung saan siya nagtatago. Lahat nadaanan yan eh. The technology, since it is based on micropotential energy, it's just a spirit that it can pass through anywhere. And then at the same time, nakaabang yung nutrition sa kinain ng hayop, plus yung medication na binigay din ng vet natin. Nutritionist. Tapos sasabay na yung cells regeneration kasi na-reconfigurate na ng technology yung cells eh. Pag tumaas yung cells, nag-multiply na siya, yung mitosis process niya, automatic tumataas yung immune system niya, yung antibodies dumadami. Now, the antibodies can reconfigurate themselves also on what they should attack. Let's say kung anong virus yan, kung anong strain. Yung antibodies, sila lang yung may kakayahan yan eh. Eh di tulong-tulong, kaya maa-arrest natin. Sorry po, pero meron na lang akong ililinawin para mas maintindihan ko rin po personally. Lumalabas po na, tama po ba na ang antibiotic, hindi niya kayang patay ng virus. Tama, pero kaya niyang isuppress ang growth. At habang sinosuppress niya ang growth, papasok naman ng technology para i-disorient ito at mawala siya sa sarili para sirain niya sarili niya. Yes, ganun nga. Salamat po. Okay, At least naintindihan po namin. Sir, meron pa pong isang dito, merong isang message. Sandali lang. Ayan. Hindi pala. Si Adam Bush po pala. Sandali po. Ano sabi ni Adam Bush? Can you please explain to me what this post is about? Ano yun? What is? Isabihin yung tungkol po sa ating message. Opo, yung post natin na... Is this topic about pig vaccination? Sabi naman ni Adam Bush. Explain what is pig vaccination? Opo, is this topic about pig vaccination? Yun daw topic natin Yes, today. kung related daw po ba siya sa pig vaccination? Alam mo yung vaccination hindi lang ng pigs, kahit anong animals, kung mapapansin nyo sa kalakaran, pag nag-vaccinate sila,
maraming namamatay due to stress. Actually, yung stress yung mababa immune system eh. Ang ginagawa ho natin dyan, ganito lang. Okay, yung magandang nutrition ng pagkain ng baboy nila o yung milk, doon galing sa ina. Binibigyan natin ng technology yung inahin. Okay, nilalagay din natin yung feeds. Miski mga 1 week lang, maitaas lang natin yung immune system nila. Kasi doon at that stage, yung technology, magre-reconfigure yung yung mga cellular defects. I-reconfigure yan para maitama sila so they can function the way they were designed. So magiging healthy yung ating animals, mabilis ang lalaki at bibigat. So when that time comes, dumadami antibodies niya, tumatayin yung immune system. Makita naman nila yun eh. Maliliksi, tapos mahirap mapagod, tapos kumaganda yung balat, tumada pa yung balibo, makikita, maiksi. Then you vaccinate. Kasi pag nag-vaccinate ka, you are introducing actually kung ano na yung virus o sakit ng mga germs na yung gusto maging immune yung hayop mo. Since mataas sa antibodies niya, hindi siya kayang patayin o mamatay. Ikaw kasi magdadala na mismo ng sakit eh. Pero kung mababa immune system niya, nag-vaccinate ka, hindi na kaya ng resistensya, patay yung hayop mo. Tama. Okay. Siguro po last message na lang po ninyo, sir. Kung wala na kayong message. My last message to our netizen, good morning to all of you. Sa akin lang ganito, please, hindi ako makikiusap. Sabihin ko lang siya, we're not after money. It is, we feel very happy and we feel fulfilled and we feel some achievements kapag nakakapagturo po kami sa inyo ng tama. Based on our research at saka yung mga innovation, kasi hindi kami mag-a-advise o magtuturo sa inyo nang hindi namin ginawa na ipapahamak namin kayo. Kaya kung mapapansin nyo, ang lagi namin challenge, pag may naninira sa amin, i-prove nyo lang o yung sinasabi nyo na kami nakakamatay ng hayop, and then demanda nyo yung kumpanya, at willing naman kami kanin damages na hingin nyo. Pero on our part naman, kung hindi nyo na-prove, kami naman ang maghingi ng damages sa inyo. Ang amin kasi talaga tumulong. That's where we get our happiness. Hindi yung pera. Pera, madali hong kitain yan, maraming paraan, basta magsipag lang tayo. Do it with honesty and sincerity. Saka perseverance, masipag. Hindi kayo magugutom. Pero yung paninira ng sagapa, wala tayong nararating po niyan. Medyo nakakalungkot. Pilipino sa kapwa Pilipino itinatown. Sana, Pilipino sa kapwa Pilipino, tulungan nating umangat para na mairespeto naman tayo sa buong mundo. Hindi yung bastos-bastusin. Kasi ako, pagka pumupunta ko sa ibang bansa, nasasaktan ako, Pilipino ha? Napakapangit po tayo itrato. Okay. Yan lang. Maraming salamat po, Engineer Walter Alvarez. Thank you very much. Thank you po. Bye. Yan po si Engineer Walter Alvarez. Siguro mas dapat tayong mas maniwala sa kapwa Pilipino kaysa pag Pilipino hindi ka naniniwala. Sana po nalinawan kayo sa mga sinabi po ni Engineer Walter Alvarez. Sabi po niya, maging sincere and honest po tayo. Huwag po tayong maghilahan bababa. Yes, lalo na sa panahon na to kasi di ba, virus yung pinag-uusapan natin, nag-mutate yan eh. So kaya wala pa tayo wala pa sa buong mundo nakakadiskubre kung ano yung antibiotic na dapat na pwedeng i-inject doon sa ASF. Pero yung sa akin, posible talaga na malaki ang magagawa ng technology natin. Kasi ang sinasabi dito, basta mataas ang immune system mo at mataas ang antibodies mo sa katawan, ibig sabihin walang infection o virus na makaka-harm doon sa cells na parang maiwasan yung pagkamatay, yung pagkasakit. So dito lumalabas yung di ba, sabi nga, mitochondria, isang organelles na nasa cells, powerhouse of the cells. Saka lang naman siya nagkakaroon ng processes basta meron tayong molecules na ATP na tinatawag. So, para magkaroon nun, papasok yung ating, halimbawa, ito yung ating ATOV. So, naman ng ATOV. Nutrient, di ba? So, yung ATOV is electropotential energy, which is nangangailangan ng energy yung mga positive or negative charges. Ito si ATOV, may mga positive negative charges to. So, madaling
nagtatransport yung mga nutrient na kailangan ng mga organelles para mag-process siya. Mag-function. So, sabay-sabay yan ng lahat ng cells. So, ibig sabihin, pag nagsabay-sabay sila, walang organelles na de-deactivate, so maraming antibodies na lumalabas. Kahit anong infection yan na dumadating doon sa mga foreign materials doon sa mga cells, madali nating masukpo o madaling masukpo ng antibodies with the help of ating technology and the nutrition and the antibiotics. Kaya nga, sinasabi din nila mga partners na wala talagang collectively, yan ang kanilang mga pananaw sa ngayon because wala pa nga lumalabas na alam nila na pwedeng makasugpo o control sa ASF virus. Sabi nga natin dito sa technology ay antibodies lang po o sariling katawan ng hayop. Yung po nais namin paunawa sa inyo. Sariling katawan ng hayop ang gagawa ng paraan para patayin niya or isuppress niya or wag siyang maapektuhan ng virus. Wag magtuloy-tuloy. Kasi yung antibodies nga na nalilikha sa katawan ng hayop. So, kailangan maraming antibodies ang hayop. Diba? At efficiently nagtatrabaho ang cell. That's the only way para hindi siya maapektuhan ng virus. Ngayon po, may tatanong naman ako. Sa ating nutritionist, paano naman makakatulong ang nutrition at paano matitiyak na ito screen? Siguro kahit di na namin basahin yan, makikita nyo ang mga taon kung saan po nagki-create sila ng vaccine. Yes. Year 2000 pa, nung unang sinabi ni Miss Cheryl, and then yung 2001, and then yung pinaka-latest, actually, may 2006. 1996 pa eh. So, 98, 2006, and then yung, ngayon, up to present kasi, in-experiment yan. So, napakatagal na pala talaga ng virus na yan. Actually, 1970s pa. Ibig lang sabihin natin, there is currently no vaccine available. Although, there's no doubt that this is feasible, sabi nila. Sabihin, kaya nilang tumuklasin. So, try sila ng try. But then, of course, yung mga na-try nilang experiment na to, the failure to achieve complete protection in these experiments may be because of the delivery method. Meron silang mga iniisip na mga dahilan. So, pinakita namin, may pagsisikap silang tuklasin. Okay? Source po natin, African Swine Fever Detection and Diagnosis Food and Agriculture, PAW po yan, Organization of the United Nations. Ito manual para sa mga vet. Paano daw dapat i-prevent ng mga vet? International level po ito manual nila. So yung ibang hindi na po nagbabasa magmula sa pagka-graduate, ito po yung ibang manual na binigay po lately. So, number 1, huwag pakainin ng kaning baboy o huwag pakainin nito na may karne na baboy. Pakulan ng 30 minuto habang hinahalo. Prevention yan. Sabi nila. Yan, panatilihing nakakulong ang mga baboy. Kasi pag nadikit daw sa iba, baka merong sakit. Oo, kasi yan, nose to nose yan eh. Madali mo humawa. Nagkakasinghutan ba, no? Maski sa tao, pag was na may virus ka. na singham. So, sipon-sipon. Okay. Ayan, Ikatlo. ang katlo, pagpapatupad ng biosecurity sa farm para sa pagpasok ng tao, sasakyan, bagong bili na baboy at pagtatapon ng mga namatay. Yan. Binigay nilang manual yan sa mga vet. Global level po yan. Yes, opo. Pang-apat naman po, training lang tauhan tungkol sa good sanitary and hygiene practices at pagkilala sa sakit na ASF. Kasi baka yung mga tauhan, di alam tama na pala ng ASF yung baboy. And then, number 5, pagpapatupad ng mahigpit na policy ng isang bansa para maiwasan ang pagpasok ng ASF tulad ng mag-ingat at mag-angkat ng mga produktong karne, buhay na baboy, similya at ng baboy. Pati similya. Yes. Kasi carrier. So kung imported na similya, medyo magalang ang kana. Mag-ingat na. So basahin lang natin nasa ilalim. The OIA Terrestrial Animal Health Code 2016 provides detailed guidelines, international standard as outlined by the World Organization for Animal Health, OIE 2008. Yan, dalawa po yan na pwede nyo sangguniin ating mga Pilipinong vet. Okay. So, yan po ay sa prevention. Yes. Meron pa rin, global level pa rin ito. Control. How? Control naman. Ayan, when encountering a suspected outbreak,
it is important to take appropriate and immediate action. Veterinarians as well as farm owners, workers, and other industry stakeholders must all work to contain and prevent the further spread of the disease. Because ASF infected animals begin to shed large amounts of the virus 48 hours before clinical signs develop. Containment of bedding, feed, and animals, both live and slaughtered, on the infected premises is crucial. The effective main eradication tool will be culling. Okay. So, yan po ay sa global level. May mga instruction na po at yan naman pinapatupad din sa atin. Ba? Lalo na ngayon. Okay. Kaugnay po dun sa ating mga message minsan ay pinopost sa ating Facebook at sa ating company na rin po. Narito po ang aming statement ng Atobi Company Management. We welcome the negative comments based on technology. Anything we develop because the next thing is positive. Because is all more enlightenment and realization eventually leading to cooperation, collaboration, and going to team building. Okay, kumbaga, wina-welcome po ng Team Atobi ang negative comments nyo. No? So, basta po, Parang yun na po yung magiging Baka ka- motivation namin para lalong mag-pursue. Yes. At saka Opo. yung mga sinasabi po namin dito ay hindi haka-haka lang. Mhm. At dahil matagal na po napatunayan na ang ating technology is ganong positive ang nagiging Opo. resulta. oo, kumbaga, magtulungan po tayo. Kung ano man ang nais nyo sabihin, parating nyo lang po, then titignan natin, magko-collaborate tayo. And of course, enlightenment is, yun lang naman ang habol natin dito and realization. So, makakapagtulungan po tayo. Yes. Okay, so welcome More. po yan. Welcome. Ang More mga negative. negative nyo. More negative. Kasi naman, syempre, di ba, ang charges kasi, hindi naman laging negative yan. May positive. May positive charges. Lagi, di ba? Pag unlike sign, nagre-rebel. Pero unlike sign, talagang nagkakaroon ng stability. Okay. So, welcome po yun. Okay? Okay po. Anyway, Philippine setting, nasabi na namin sa inyo, salamat na lang sa Diyos at ang ating Wala bansa pa po. ay hindi pa ho At naabot nito. sana hindi pa. Ayun nga, so noong 2018, may 360,000 cases na ng African swine fever Sa virus. ngayon. Tapos 19 countries yung naapektuhan. So, sa 19 na yun, salamat sa Diyos at hindi tayo kasama. Wala akong Pilipinas doon. Ayun. Applause din naman po sa ating government. Ginagawa po talaga nila lahat ng effort na kaya nila para ma-prevent yung Yes. pagpasok ng ASF At sa saka atin. tayo mga tao din, yung mga farmers, makipagtulungan tayo sa gobyerno. Hindi lang po government ang gagawa ng paraan. Maski po tayo gumawa tayo ng paraan. Let's do our own initiatives. Mhm, Huwag kayong opo. mag-angkat ng mga processed foods mula sa ibang bansa. Tangkilikin ang sariling atin. OFWs, huwag kayong mag-uwi Huwag ng tayo mga magtipid. Kung nagdidegosyo tayo, tangkilikin natin Yung sariling atin. Oo. Opo. Yung, huwag nyo sabihin, ay, ito imported to. Yo. Hindi. Mas kainin nyo ngayon ang gawa pong Pilipino. Tsaka kahit sinasabi na yung ASF hindi parang walang contact sa tao. Pero sinasabi sa research na ang future mutations ng virus na to ay possible na makaapekto sa atin. Future. Yes. So hanggat maagapan natin ngayon pa lang. So, ayun. Eto. Actually ngayon kaya hindi pa makadiscover ng antibiotic, nag-mutate na sila. Oo. O eto po, para bigyan kayo ng konting ideya sa kinakain natin. Kung sakali man na meron pong ASF, no, ito ang survival time nila kung nakahalo sa mga pagkaing ito. Isa ay Meat with and without bone and ground meat, 105 days. 105 days. nagsusurvive ang virus. Sa salted meat naman, 182 days. Grabe, tagal. Sa cooked meat, minimum of 30 minutes at 70 degrees Celsius ay 100 days. Sa dried meat is 300 days. Grabe, skin and fat, even dried daw, sabi na 300 days din daw. mga Tagal balat. mo na, ilan ba yun? Naku, paborito ko. Halos isang taon yan, ha? O ito, yung blood store at 4 degrees Celsius, 18 months. Ba, mas matagal yan. Mas matagal yan. 1 year, no? Oh. Feces at room temperature, 11 days. Yan. Putrefied blood is 15 weeks. Contaminated pig pens, 1 month. Okay. Yan, smoked and deboned meat, 30 days. Oy, mga smoke lang ganito. Ha, mga ham po. 1,000 days. Ayan po, ingatan po natin yung pagpasok ng mga frozen. 1,000 days.
365 days. Mga 3 years. 3 years. 3 years. 3 years frozen meat, nandiyan ang Opo. virus. Nananawagan po kami na Canned meat, 110 days. Opal. Opal. 105 days. ano yung opal? Ang alam ko yung opal. Ang opal mo? Alam ko yung opal. Di ba yung ano? Yung stones? birthstone opal. Opal. Huwag na natin yung bag. Ulit-ulitin. Kung ano masabi. Okay. Opal. Pag dinagdagan mo ng K, Opal. Ay, teka muna. Yun po ang survival ng virus sa mga karne. Yun. Nako. Grabe. Nakakatawa Mag-ingat itong frozen. yes, frozen meat. 100,000 days. Mga 3 years po yan. Yung mga imported po, iwasan natin yan. Oo. Yung smoke meat kasama ng canned dyan. Yes. Canned meat. Meron nga daw pong study na kahit yung sa spam, sorry for nagbanggit po ako ng yung spam daw po, hindi daw po nawawala yung yung ASF. Kahit siya Kahit lutuin po nasa spam na. Sinong may sabi? Source mo dapat. Sa internet kasi din baka po tayo siya. meron Meron naman po mga videos yan sa YouTube and mga studies po. Meron po. according to them. According to them. Opo. So, allegedly po yan. Yes, opo. Allegedly. Okay, so, yan po ang ating may babahagi sa inyo. Kung may nais din kayong i-share, information or facts, pwede po yan sa ating Farmer's Talk. So, punta na tayo mga kaibigan. 9:30 na mahigit. So, punta na natin ating SS. Siksik. Saliksik. Yan. Ano bang featured natin ngayon? Na Ang feature natin ngayon mga kaibigan, mga ka-netizens ay ang chicken feet. Yun, paborito ko yan. Chicken feet. Yun. Yan. Ano nga ba ang chicken feet? Ano bang makukuha natin dito? Usually, nakikita lang natin siya as pwedeng pulutan or pwedeng ulamin. Pero hindi natin alam, maraming benefits pala tayong makukuha dito. Yun. Alam nyo ba na kapag kumain tayo ng chicken feet, ay magiging maaliwalas yung itsura natin at mamata pa tayo. Kaya pala maliwalas ang itsura ko, ulam ko lang yung kagabi. Tingo. dahil May effect? dahil ang chicken feet ay nagko-contain ng collagen which is responsible para sa pagganda ng ating mga balat. So yun, pag kumain tayo nito, para na rin tayong kumain ng prutas. Kasi imagine niyo na lang. Usually, iniiwasan natin, parang pag pumipili tayo ng manok, yung mga part na pinipili natin, wings, breast, thighs, tapos ini-chapera natin yung paa ng manok. Pero hindi natin alam, maraming, may mga medical benefits din tayong makakuha. Bukod dito sa collagen na to, parang ang sinasabi sa research, ang chicken feet ay makakatulong din para mapatibay yung mga buto-buto, mga kasukasuan natin. So, makakatulong to para ma-prevent yung mga arthritis, rheuma. So, ayan. Ano pa ba? Ayan, ang sinasabi pa dito na kapag nasugatan daw tayo, mas madaling maghihilom yung mga wounds natin kapag kumain tayo kumain ng na tayo chicken lagi feet. ng adobong Araw-araw, chicken feet. So, ayun. Ano pang hinihintay natin? Kumain na tayo nito. Siyempre, tanggalin lang natin yung mga kuko. Pa-pedicure muna natin. Yung balat. balat. Matigas yun eh. Ilagaan yung mabuti. Yung mga kalupal yun. Mahal kaya nun, pwedeng maging malaking business yan. Oo. Chicken feet. O, di mag-business na tayo. 90 per kilo. Oo. 90. Medyo mahal na, no? 90 per Palengke kilo report na chicken. bagad? Tapos, additional info pa nga pala, ang chicken feet ay nakakatulong sa production ng red blood cells natin, which is good for cardiovascular Red health. blood. Bakit kaya? Dahil sa mga litid niya? Mas maganda kung yung itong kakain nating paa ng manok na to ay ginamitan ng Atovi technology para mas siguradong Mas malinamnam, masarap at mas safe. Yes. Ayun. Opo. Thank you. Meron pa. Ay, meron pa pala. Dagdag. There is So, more. ang sabi nga daw sa Chinese martial expert, yung chicken feet, isa sa mga ginagawa nilang diet. Kasi nga, karagdagan na rin doon sa information natin sa chicken feet kasi mataas ang protein, calcium, and trace minerals ng chicken feet. Kaya, eto Mapapalakas. gawa sa mga arthritis. Yes. So, alam mo So, na. mga may arthritis dyan, kain lang ng chicken feet. Saka, cheaper
na collagen na pwede yung pang-aging skin natin. Alright. Okay. Kaya pala Chicken feet. batang-bata pa rin ang mga itsura ng Oh, mga de, at tinda ng least mga alam chicken nyo feet na mo. na merong Pero benefits. hindi lahat. Yeah. Okay? Ayan. Thank you. Yan po Salamat ang po. ating Maraming salamat po. siksik sa liksi. Yes. Yan! Kanina pa namin Para wala yung positive effect. Puro negative. Again, we would like to welcome the negative comments based on technology, anything we develop, because nothing is positive, because it is all more on enlightenment and realization, eventually leading to cooperation, of course, collaboration, and going to team building. Magtulungan Yes. po tayo. Yes. Opo. At paalala natin yung seminar natin. Malapit na. Yes. Tulog na lang yan. February 9 po ang ating seminar dito mismo sa Atobi office. Meron pa po yatang 10 slot. Yes. Yes. Na Pa-register na po available. kayo. Pa-register na po kayo Aha. habang may slot pa. Opo, yung mga negative comments po, welcome naman po kayo mag-attend ng aming seminar. Opo. Opo, para maliwanagan. Para maliwan, tsaka mapag-usapan natin ng ayos. Yes. Oo, Saka kasi- kung anong mga reklamo nyo sa presinto Yes. kayo magreklamo. Eh, kasi mahirap yung magko-comment ka na hindi mo pa nagagawa o nasusubukan. Opo. Patunayan muna natin po. Baka Yes, tayo. opo. Pilipino naman eh. Tulungan tayo. Okay. Narito na ang ating nung susunod. Ayun, hindi natin napakita yung Aba, picture. ito pala. Ay, nako. Teka ho muna, paumanhin. Ito po pala yung litrato. Hindi natin Hindi yan. natin yan. Oo, ano yan yung parang... Ano ba yan? Adobo? May yung inadobo with matamis-tamis sesame yan. seeds. Uy, eto masarap po. Chinese. Sizzling na. Mukhang yummy rin yung isa, oh. So, yan yung mawawala na yung buto niya lang. Kaya tayo. Gusto ko yan yung sobrang lambot. Oo, yung parang nahulog na yung Oo. sa buto. Oo. Okay, so, ayan na po. Salamat po. Narito na ang ating Palengke Report. Yan, hello, good morning po sa inyong lahat. Para po sa gustong mamalengke bukas, ito po yung update natin sa ating mga presyo. Ang repolyo po is 60 per kilo, patatas is 60 per kilo, sayote is 50 per kilo. Beans po is 80 per kilo, talong 100 per kilo, sitaw is 80 per kilo. Sigarilyas is 100 per kilo, labanos is 60 per kilo, carrots is 65 per kilo. Kamatis po is 45 per kilo. Yeah, 45 per kilo na lang yung kamatis. Bell pepper, 120 per kilo. Uy, malaman. Yes, ito yung ceiling green, yung hinahalo sa paksiw is, ano siya, 55 per kilo. Mahal yung bell pepper. Labuyo, 150 per kilo. Marami na siguro nagsasomay. Kaya ganyan. Ang palaya is 120 per kilo, pipino is 80 per kilo, pichay bagyo 60 per kilo, sibuyas is 80 per kilo, sampalo 50 per kilo, mais 50 per kilo, kalamansi bumaba na po 65 per kilo, Nababa. chicharo is 240 per kilo. Ang taas ng chicharo. Yes. Bawang lang yan eh. Bawang 70 per kilo, luya 100 per kilo, kamote is 60, togi, yung mahilig sa togi dyan is 40 per kilo. Cauliflower is 100. Yes, 100. Okay. Broccoli is 200 per kilo, celery is 120. Sa manok naman po tayo, 150 per kilo. Sa isda, galunggong, 220 per kilo. Taas. Bangus is 130. Tilapia is 150 per kilo. Yellowfin, 150 per kilo. Sapsap. Oh, yung salit, malapad. Malapad. Pero maliliit lang siya. Maliit. 140 per kilo. Grabe At saka naman. tahong, 120 per kilo. Yan po ang update po natin sa ating palengke report. So, ayan si Ate. Yan, si Ato B. Lagot kayo kay Ato B. Inchik pa si Atobi. Okay. Yan po ang Palengke Report at medyo budgetin nyo. Kung ako sa inyo, kung alin yung murang gulay, doon muna kayo magluto na magluto. Oo. Yung kalaman, May mga saluyot tayo. Oo nga. Yung mga Yung native mga na gulay-gulay. kamote tops. Yung Yes. pwede, yung, ayun, yung alokbati. di magpinakbet muna tayo. Malunggay. Oo. Okay, pwede Okay. natin. Nandito po yung mga message ng ating mga suki
at loyal friends. Yan, babasahin na natin yan. Okay? Unahin natin, ay, si Ninang mo. Yes, good morning kay Ninang Shirley Abelero. Ma'am Shirley Abelero. Good morning po. Si Raymond de la Cruz. Yes, good morning sa inyo po. Si Christian Sashi. Oh. Yan, si Ma'am Marivic Marshall. Good morning po, Team Atovi. Po, Alan Duque, good morning. Sir Team Nation, good Yes. morning. Sir Reggie Ramos, good morning po. Sir Alan Duque, good morning. Yan, si Ma'am Divina Kahindi Apostol. Good morning, Team Atovi. Daryl Red, good morning. Boss Kirod, good morning. Ako be watching from Taiwan. 1 month na lang going home na. Wow! Nakapunta na sa office ng Atobi. Oh, See you soon. See you soon, sir. Yan. Polian Valyama. Mariana, good morning po. Yan, Sir Romitan, good morning. Ryan Fish. mahal yan ngayon. Right fish. Miranda, good morning, Sir Dave. Ay, Sir Dave. Timo Palilio. Good morning. Palilio. Palileo. Shabo. Palileo. Si James Shabo, good morning. And Sir Winifredo Airoso, good morning po. Alon Bakay. Bakay, good morning team at AUV. Additional knowledge na naman para sa mga viewers watching from KSA. Thank you, Alan. Thank you po. kay Sir Aldrich, good morning. Hi, good morning, Yes, sir. napaka-pogi. Si Ma'am Luz Alboy Papako. Palomino. Julia J. Cardenas. Then, Sir Dan Lindo. Dito, set apart silang Cruz. Mabuhay po kayo, Engineer Walter. The Lord will surely Bless you. back sa napakagandang prinsipyo nyo sa buhay at inuunay yung tulungan ang kapwa nating mga Pilipino. God bless you and the whole team Atobi. Yes, si Pastor ko, Espanyo sa atin. Oh, sige, Sir Lito. Yan, si Ma'am Mirna Cañete, good morning po. Farrell Benjelic Magtoto. Sir Farrell Benjelix. Yes. Magtuto. Oh, thank you, sir. Sir Rando I think Corino. bet po siya. Si Sir Marvin Thank you, Junavahan, Doc. dito rin Thank you, po. Doc. Yan, Sir Jerry Taniedo, good morning po. Yes, good morning. Sir Jerry. Luz Viminda Dalmasio. Good morning team at AUV. Good morning din po. Susunod kaya kayo para patong-pato. Ayan, si Ma'am Judes Ormeneta, hello. Yes, hello Yes, ma'am. Iris Spencer Spiritu, good morning po sa Team Atobi. God bless po sa inyong lahat. Yan, si Ma'am Mayla de los Reyes Bautista, good morning po muli from Hong Kong. Okay, Sabi ni Day, wala si Sabi ni Dave. Sir, ni wala si Sir Dave. Ano po siya, nasa bakasyon po, nagpapaspa. Nasa Hong Kong. Oo. Asahan kay Ma'am Yen. Good morning po kay Ma'am Yen. Morning po. Yan, Tacolor Penanyo. Ayun. Sa lahat po nanonood ngayon na nagstay habang nagdi-discuss tayo hanggang sa oras na ito, thank you talaga po ng marami. At Thank sana you. may mga marami kayo natutunan o na-explain namin kung paano nag-work o yung mode of action ng Atobi mismo sa cells ng mga hayop. Oo, tama yun. At saka kung nais po ninyo ring maging reseller, of course, sabihin nyo lang sa amin po para we welcome those. At tumawag sa numero 0917-540-8887 at 0917-875-4262, 0939-917-2858, 0998-988-1162 or tumawag sa landline na 842-3003. Yan. Saan ba? Medyo bagalan natin. Baka yung iba nandito. Makikita niyo po yung mga numbers nandyan po sa ibaba. Kaya po na Sa baba. Sa ibaba po, nandyan po sa ibaba. Sa ibaba ng title. Tsaka kanina, may dumating sa office, iba-iba pong lugar. Meron taga Butuan, Pagadian, Dipolog, Abra. Abra. Layo. Oo. Ingat po kayo sa biyahe niyo po. Galing po talaga sila sa probinsya. Nagsadya lang sila dito. Kasi napapanood daw po nila tayo at Oo. marami silang napapanood na video kaya na-inspire sila sa Yes. maraming Salamat po. Salamat. Yan pala ginawa nating guest, no? Tsaka dun sa mga kaibigan natin na hindi po kayo makapunta dun sa mga scheduled seminars natin, pwede po kayong pumunta personal sa office para mag-inquire or magpaturo po regarding sa mga products ng Timatos. Ayan, Ayun po. ulitin natin, may slot pa ho. 10 pa yan. Pwede na pang-ulit kayo magpa-register sa February 9. Dito po, gaganapin sa ating main office. Office. Oo.
Okay, so palista na po, habol ha. At sana po yung mga nakapagpalista ay pumunta kayo kasi po, pag hindi kayo napunta, yung next nating schedule ay medyo bibigay muna namin sa iba para magkaroon ng chance. Yes. Kaya lahat po na nagpalista, magpa-confirm kayo before February 9. Tsaka po, please don't forget to like yung Facebook page po namin, yung www.facebook.com/atovinanotech. Tsaka po, huwag niyo rin po kaming kalimutan i-subscribe sa aming YouTube account, www.youtube.com/atovinanotechnology. Huwag niyo pong kalimutan i-hit yung subscribe and like. Aha. And Libre po batiin yun. natin uli. Salamat doon sa mga comments. Yes, opo. Positive man or negative ng ating mga nag-post sa message. Si Eric Torres. Yes. Thank you, Eric Torres. Si Adam Bushby. Si Erwin Pajardo. Ay. Hindi, thank you eh. Thank you. Yes, thank you. Erwin Pajardo. And then siya, unti-unti na magkakaroon na mag-discover Pagkalat. sa iba. Oo. Okay. Parang ganito rin yung isang tanong nilang nasa Facebook, ano ba usually ginagamit ang BET para solusyonan ng ASFB? Wala pa po sa ngayon. Sa ngayon, wala Oo. pa. Kaya ang magagawa naman natin, pataasin natin ang antibodies nila sa pamagitan ng magandang kalidad ng pakain. Yes. Masustansya. Nutrition pa rin. Diyan papasok ang nutritionist. Kung meron po kayo nais na ipaayos na pakain na ginagawa ninyo, gusto nyo makuha yung opinion po ng aming nutritionist, sabihin nyo lang po kung ano yung mga pinapakain nyo para may comment po kami dyan. Yes, opo. Alright? So, dito po sa ating Farmer's Talk mga kaibigan, Sabado, yan po ay 8:30 ng umaga hanggang 10. Kanina yung mga sima na nagpunta rito, tinatanong kung may Martes tayo. Meron po. No? Ang Martes natin ay 4:30. 4:30 to 5:30. Pag Tuesdays. Hindi po. So, may tanong pa po. So, ayun, siguro, advice na lang din sa ating mga, sa ating mga kaibigan, mga kababayan, na yun nga, sasabi natin na prevention is better than cure. So, kahit na hindi pa tayo affected ng ASFB dito sa ating bansa, mahalaga na, ayun na, pangunahan na natin na pangalagaan, lalo na yung mga ating mga alagang hayop. So, ayun nga po, ngayon narito po yung Team Atovi at yung technology para handa umalalay po sa inyo, para rin, yun nga, para for preventive measures, para maprotektahan po kaagad, mabigyan ng magandang kalusugan po yung ating mga alaga. Yes, opo. Tama po yun. Yung mga may order po dyan sa Bicol region, di ko nababanggit yung mga pangalan nyo po, no? Ito ay sa bus, no? Oo, boss. O sige nga, Mas natin yan. paki-explain paano ba yung pagpaparating sa kanila? Hindi ko nababanggit yung mga pangalan, no? Ayan po, kung kayo po ay malayo at gusto nyo makarating yung product sa inyo, pwede po natin itong ipabas. Kung volume po yung kukunin nyo, tawag lang po kayo dun sa office o di naman kaya una po natin gagawin. Hindi, Oo, yung sa kasi- Bicol, yung sa tinatanong ko Bicol, pa paano. Itinatanong kung ano yung pinakamalapit na Oo, bus terminal. paano, Kasi daw paano? natin ipapadala. Ayun po, yung mabas na terminal po diyan is yung Bubis bus na may iba pa po, pero tawag lang po kayo dito sa office kung paano po yung procedure po natin. Yes, opo. Alright. So, ito po ay atin po namang ipaparating sa inyo kung paano makakapunta ang product sa inyo. Kasi minsan po may mga lugar na wala tayong resellers. So, pinapadala po namin LBC, AP Cargo, bus terminal. Pero ini-schedule pa po natin yan. Sana manawaan nyo po. Pero yung sa bus po, ang ginagawa po namin, terminal to terminal po, hindi po pwede yung abangan para po sa security din po ng ating product at saka sa inyo din po. Yes, opo. Tama po yan. Okay? Thank you po ng marami. Siguro po ay, meron pa bang nag-message dyan? Wala na po. Hindi ko makita. Thank you po ng marami. Hanggang sa Good susunod. morning, Yan Nadal. Si Yen ba? Yan, Natal. Okay. Miss Rachel yan. Okay po, maraming salamat po. Siguro po naman yan ang ating pagtatanghal ngayon ay hitik na hitik sa impormasyon. At salamat po sa ating mga vet dahil po sila ay naririyan para mag-apply lagi sa ating mga problema sa paghahayupan. Yes, Huwag natin tama silang kalimutan dahil mga vet ay talagang nag-aral din yung mga yan. Yes. No, tulungan Hindi po lang. tayo magkakaaway. Hindi tayo magkakaaway po ha. Ay, yung iba kasi medyo
nagtithinking ng ahead. Parang ano lang Riho. yung organelles, kailangan may country yan. Teamwork. Teamwork. Opo. Teamwork. Okay, thank you ng marami. Magpapaalam na po kami. Thank you rin kay Engineer Walter Alvarez kasi na-live natin siya kahit malayo siya. Yes, opo. Opo, thank you po. Team Atobi will continue to educate. Share! And inspire others. Bye-bye. Happy weekend! Yes, happy weekend. Ingat. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap lang pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.